Dominant Protector. Credit to the author. 3,971-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa kasamaang palad, hindi binalak ni Terence na gawin iyon. Hindi para supalin siya, kundi para protektahan siya. Bagamat patay na si Gavin, naroon pa rin ang kanyang malalakas na kalaban, gaya ni Lindan. Kung alam nila na si Chengmin ay isang especially iya mula pa noong una, hindi maiiwasang maitulak si Chengmin sa harapan ng bagyo at maging isang tinak sa panig ni Lindan. Napakasama ng sitwasyon noon. Alam na alam ito ni Chengmin, at wala siyang anumang reklamo. Sa katunayan, lihim siyang nagpapasalamat sa kabaitan ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ito ay naaayon sa kanyang karaniwang estilong low profile. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ng pagiging low profile ay wala na siyang gagawin. Tanging ang mga malalakas lamang ang maaaring magpakababa, at ang mga mahihina ay matatawag na duwag. Kung tinapakan ka ng lahat at binyo-bully ka, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Kaya naman, alam na alam ni Chengmin na kung gusto niyang maging mababang profile, kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas sa tamang oras upang pigilan ang iba. Si Hernan ang numero 1 general sa ilalim ni Terence, at siya ang perpektong kalaban para kay Chengmin, na gustong itatag ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa mga alituntunin ng pagtanggap ng bagong pavilion, walang panig ang gagamit ng anumang sandata o tulong mula sa kanilang mga espiritual na alagang hayop. Ito ay isang purong sagupaan ng lakas. Inisip ni Terence na magkaparehas ang magkabilang panig sa isa't isa sa mga tuntunin ng lakas, at kung sila ay lalabas ng todo at lalaban hanggang kamatayan, ang magkabilang panig ay haantong sa matinding pagkatalo. Nakahanda pa siyang pumasok at pigilan sila sa sandaling may nangyaring mali. Sa katunayan, ito ay tulad ng inaasahan ni Terence sa simula. Pagkatapos ng ilang palitan, parehong magkatugma sina Hernan at Chengmin, wala ni isa sa kanila ang natalo. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay labis na kapana-panabik na kahit si Terence, isang mid-foundation stage practitioner, ay hindi maiwasang mapasigaw sa paghanga. Ang dalawang taong ito ay ipinanganak na may talento sa pakikipaglaban, at nakatadhana na hindi sila magiging pangkaraniwan. Kapag dumating ang panahon, sila ay magiging parang ginto na nahugasan mula sa dilaw na buhangin, na nagpapakita ng kanilang pambihirang kinang. Alam na ni Terence na matagumpay na naitayo ni Chengmin ang kanyang foundation, kaya hindi na siya nagulat. Ang iba, sa kabilang banda, ay hindi pa nakita ang tunay na lakas ni Chengmin. Palagi nilang iniisip na si Chengmin ay isa lamang Sky-class Full Master, at hindi niya kakayanin ang kahit isang suntok ni Hernan. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang lakas ni Chengmin ay umabot sa ganoong antas na kaya niyang makipaglaban ng pabalik-balik kay Hernan, isang mabangis na general. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi nagtagal. Hindi nagtagal ay napagtanto ng lahat na muli silang nagkamali. Ang lakas ni Chengmin ay hindi lamang maihahambing kay Hernan, ngunit isa rin siyang makapangyarihang pag-iral sa itaas ng Hernan. Matapos ang oras na tumagal para masunog ang isang insenso, ginamit ni Chengmin ang kanyang Skyfrost Fist para tapusin ang labanan ng walang anumang babala nang ang malamig na bakal na palm ni Hernan ay kulang pa sa lakas. You struck after the enemy attack. Tamang-tama ang timing. Beautifully done. Taos-pusong pinuri ni Terence at nagsimulang pumalakpak, na sinundan ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid at si Randolph. Maging si Hernan mismo ay walang kamalay-malay na pumalakpak. Kumbinsido siya sa pagkatalo ngayon. Chengmin, talagang napakalakas mo. Sayang ang oras mo na nasa ilalim ng utos ng isang mahinang tulad ni Gavin. Simula ngayon, kahit ano pa ang isipin ng iba, ako, si Hernan, ay ituturing kitang kapatid. Taos-pusong sabi ni Hernan. Hindi siya tanga, malinaw niyang naramdaman na nagpakita na ng awa si Chengmin, kung hindi, masusugatan man lang siya ng malubha, at hindi tatayo rito na parang walang nangyari. Higit pa rito, kahit na si Hernan ay tila walang pakialam at walang plano, mayroon siyang sariling paraan ng paghusga sa mga tao, na kung saan ay ang paghusga sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga kamao at paa. Ang estilo ng pakikipaglaban ng isang tao ay maaaring, sa isang malaking lawak, sabihin ang ugali ng tao.
Ito ay halos isang instinct na iba sa mga mabulaklak na salita. Ito ay isang bagay na hindi maaaring pekeng. Mula sa labanan ngayon, malinaw niyang naramdaman na kahit na si Chengmin ay isang napakatyagang tao, pagdating sa isang tapat na paghaharap, ang espiritu ng taong ito ay hindi mas mababa kaysa sa iba. Makikita na si Chengmin ay ipinanganak na may matinding pagmamalaki. Ang ganitong uri ng tao ay hindi isang taong mahilig maglaro, at hindi rin siya isang taong tunay na masupol ng isang gavan. Imposible noong nabubuhay pa siya, at mas imposible kapag patay na siya. Kung hindi, sa lakas ni Chengmin, tatayo na sana siya at tinawag ang hangin at ulan bago ito, sa halip na maging low-key na parang isang hindi nakikitang tao. Maraming salamat. Malakas na tumango si Chengmin. Ang mga simpleng salita ni Hernan ay talagang nagpaasim sa kanyang ilong at halos lumuha siya. Matagal na siyang especially iyan ni Gavan. Dahil nakatakdang hindi na siya makakita ng liwanag, unti-unti na siyang nasanay sa kalungkutan. Sanay na siyang harapin ang lahat ng nasa paligid niya ng mag-isa. Ngayong bigla siyang kinilala ng isang tao, ang pakiramdam na ito ng biglaang pagtanggap ng liwanag ay hindi isang bagay na maaaring maranasan ng mga ordinaryong tao. Hindi alam ng iba ang dahilan, ngunit alam ni Terence. Lumapit siya at tinapik ang balikat ng lalaki na may matamis na ngiti, nagtrabaho ka na. Maligayang pagdating. Hindi natural na ngumisi si Chengmin nang marinig niya iyon. Pangit na ngiti iyon, pero hindi dahil may ibang iniisip siya. Isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya lang matagal na siyang hindi ngumiti kaya nakalimutan na niya kung paano ngumiti. Sa pag-iisip, kalahating taon na siyang nasa malugod na bagong pavilion, hindi lang kailangan niyang balikatin ang mabigat na responsibilidad ng pagiging especially iyan ni Terence, ngunit kailangan din niyang harapin ang lahat ng uri ng pambubuli mula kina Gavin at Tony araw-araw. Tiniis lang niya, pero hindi niya kayang lumaban natural, hindi siya mapangiti. Bukod dito, ang Keshoy Manor ay ganap na nolipol, at kailangan niyang pasanin ang gayong utang sa dugo. Araw-araw, kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata, makikita niya sa kaibuturan ng kanyang isipan ang walang kapantay na pigirin ng kanyang kaaway. Paano niya nagawang ngumiti dito? Ang pangit ng ngiti mo. Parang kailangan mo pang mag-practice in the future. Kung hindi, kapag ngumiti ka, parang naiiyak ka. That's 2F** it's king scary. Hindi alam ni Hernan ang mga kwentong ito sa loob at agad na nagbigay ng matalas na komento. Hindi alam ni Chengmin kung tatawa o iiyak, ngunit nakaramdam siya ng kaunting init sa kanyang puso. Hindi masama ang pakiramdam na maging magkapatid sa gayong simpleng tao. Sa sandaling ito, si Randolph at ngumiti kay Chengmin, Kuya Chengmin, pagkaraan ng ilang araw, kapag nakabawi ka na sa iyong espiritu, paano kung pupunta ka at makipag-away sa akin? Biglang walang tunog sa paligid nila. Si Hernan ay isang militante, kaya ayon sa kanilang inaasahan na hahamunin niya si Chengmin. Gayunpaman, si Randolph ay hindi ganoong tao, at hindi siya madaling kumilos sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Noon pa man ay gusto ni Hernan na makipag-away sa kanya, ngunit hindi siya pumayag. Ngayon, talagang nagkusa siyang hamanin si Chengmin. Excited lang ba siyang makita ang kanyang biktima, o may iba pa siyang kahulugan? Bahagyang natigilan si Chengmin. Pagkatapos makipagpalitan ng tingin kay Randolph tumango siya at sumang-ayon, oo naman, kailangan kong tanungin si Kuya Randolph na tumakbo para turuan ako. 3,972. Tila namumuo ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, at hindi napigilan ng mukhang bitter na lalaki si Pat Terence sa likuran, nag-aalala. Junior Kuya Linford, hindi mo ba siya pipigilan? Kakasali pa lang niya sa amin, at ngayon ay hinamon na siya nina Kuya Hernan at Kuya Randolph. Natatakot akong magalit si Chengmin. Reklamo. Hehe. Hindi naman sila ganon kababaw at boring na tao, kaya hindi mo na sila kailangang alalahanin, kuya ko. Si Terence naman, walang pakialam. Si Terence ay may mas malalim na pangunawa sa kanyang mga tauhan kaysa sa sinumang naruroon. Dalawa lang ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Randolph. Ang isa ay bihirang makatagpo ng mga masters na kapareho ng level, kaya hindi maiiwasang ma-excite siya. Ito ay likas ng tao, at si Randolph ay walang pagbubukod. Sa kabilang punto, ito ay isang bagay na kahit si Terence mismo ay interesado.
Sa ngayon, karamihan sa mga bagong disipulo sa pavilion ay sumama kay Terence, ngunit mayroon lamang 3 tao na pahahalagahan ni Terence at may potensyal na gampanan ang mahahalagang responsibilidad. Si Randolph, si Hernan, at si Chengmin, nakakasali lang sa kanila, ang mga huling posibleng kandidato. Hindi maiiwasan na silang tatlo ay makipagkompetensya sa isa't isa, at ito ay isang bagay na kailangang gawin. Ngayong si Chengmin ay nanalo laban kay Hernan, hindi mahalaga kung sino ang nanalo sa pagitan nila ni Randolph, ang posisyon ni Terence bilang numero 1 tao sa ilalim ng pakpak ni Terence ay magiging ligtas walang duda tungkol dito. Maaaring hindi ito makita ng iba, ngunit tiyak na naiintindihan na ito ng tatlo. Si Terence ay labis din na interesado tungkol dito. Kung tutuusin, silang tatlo ay may pambihirang talento at potensyal, at lahat sila ay magiging malalakas na subordinate kapag sila ay lumaki. Sino ang mas malakas sa kanilang tatlo ang magpapasya kung sino ang magiging pinakamahalagang kanang kamay ni Terence sa hinaharap. Sa sandaling sumali si Chengmin kay Terence, ang balita tungkol kay Hernan at Randolph na hinahamon siya sa isang labanan na kumalat na parang napakalaking apoy. Natural, ang bagay na ito ang naging pinakasikat na paksa sa Welcome Pavilion. Ang gayong masiglang kaganapan ay natural na hindi makataka sa mga mata at tenga ni Bella. Matapos marinig ang tungkol dito, agad niyang pinuntahan si Tony sa galit. Ano ito? Pinapasok ni Tony si Bella sa kuweba ng mahina. Napakaputla ng mukha niya na nakakatakot. Mukhang may malubha siyang sakit. Ang mga pinsala ni Terence noong nakaraang pagkakataon, kahit na ang Class 4 na Great Recovery Pill ay nagligtas sa kanya mula sa pagkamatay kaagad, ang mga epekto ng tableta ay sumalungat sa Meridian Heart-Shattering Pill sa kanyang katawan, at ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na nakaka-recover. Bukod dito, kailangan niyang tiisin ang di makataong sakit ng pagkadurog ng kanyang puso araw-araw sa tanghali. Kasabay ng pagkabigla sa pagkamatay ni Gavin, isang himala na buhay pa si Tony. Paano ka napunta sa ganitong estado? Kumunat ang noo ni Bella. Totoong hindi niya masyadong inisip si Tony noon, ngunit mula nang uminom ito ng Meridian Heart-Shattering Pill at maging isang ganap na bagong tao, malinaw niyang naramdaman na ang lakas ng lalaking ito ay mas mataas ng bahagya sa kanyang sarili, kaya nagbago ang kanyang impresyon sa kanya. Masasabi pang ang inaabangan niya ito. Kahit na natalo si Tony ni Terence, hindi na niya ito hinamak gaya ng dati. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Malamig na sinulyapan siya ni Tony. Noong una, naglalaway siya sa babaeng ito, ngunit mula nang bumalik siya mula sa likod ng bundok, ang pagnanasang ito ay nawala. Lalong-lalo na pagkatapos niyang inumin ang Meridian Heart-Shattering Pill, ang kanyang ugali ay nagbago ng husto, at hindi na niya masyadong pinapansin ang babaeng ito na ang alam lang magbenta ng sarili. Natigilan si Bella at namula ang mukha. Kailan pa siya, ang dakilang dilag na si Meyer, ay hindi iginalang ng isang Tony. Gayunpaman, pinigilan ni Bella ang kanyang galit. Ngayong wala si Gavin dito, kung gusto niyang kalabanan si Terence, kailangan niyang gawin ang lahat ng mga allies na kaya niya. Isa si Harry, at isa pa si Tony. Kung sinabing bago ito, magkaiba lang sila ni Terence, ngunit pagkatapos ng insidente sa Banyu Lake, naging tinek si Terence na kailangan niyang alisin. Kung gusto niyang harapin ang Natalie, si Terence ang magiging unang tigre sa kanyang paraan. Nang ang isang mapanlinlang na babae tulad ni Bella ay nagpasya na gumawa ng isang bagay, siya ay talagang nakakatakot. Gaano man kasama ang ugali ni Tony, hanggat nasa iisang panig sila, titiisin niya ito. Ang pagsali ni Chengmin kay Terence, alam mo naman ang tungkol dito, di ba? Sabi ni Bella, pinipigilan ang kanyang sama ng loob. May ganyan. Bahagyang nagulat si Tony. Nagtago siya sa kuweba ng kanyang walang kamatayan upang magpagaling nitong mga nakaraang araw, kaya kakaunti lang ang alam niya tungkol sa labas ng mundo. Maging ang pagkamatay ni Gavin ay sinabi sa kanya ni Bella. Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo, pero sa nakikita ko, hindi mahalaga kung ang ibang tao ay sumama kay Terence. Kung tutuusin, mga walang kwentang basura lang sila. Pero iba si Chengmin, hindi siya maliit na prito. Sabi ni Bella. Extraordinary. Sinong mata mo ang nakakita niyan? Malamig na tumawa si Tony habang humihingal. Matagal na niyang minamaliit si Chengmin, hindi pa banggitin ngayon na siya ay muling isinilang.
Umiling si Bella at dahan-dahang sinabing, isa lang ang sasabihin ko. Hinamon siya sa isang laban ni Hernan, at nanalo siya ng walang aberya. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni Tony. Katulad ng iba, palagi niyang iniisip na si Cheng Min ay isang mahinang Sky-class Full Master, kaya hindi niya ito sineseryoso. Ngunit ang taong ito, si Cheng Min, ay kayang talunin si Hernan. Pagkatapos ng 3 palitan, alam na alam niya kung gaano kalakas si Hernan. Sa mahigpit na pagsasalita, kahit na ininom niya ang Meridian Heart-Shattering Pill at binago ang sarili, hindi magiging madali ang pakikitungo kay Hernan na nasa unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Ang katotohanan na nagawang talunin ni Cheng Min si Hernan ay nangangahulugan na ang taong ito ay nakaabot man lang sa yugto ng pagbuo ng pundasyon, at siya ay isang first class na pag-iral sa kanyang mga kapantay. Ang taong ito ay dapat na maging isang makapangyarihang piraso ng chess para magamit natin laban kay Terence. Akala ko pagkatapos ng kamatayan ni Gavin, susubukan mo man lang siyang manalo. Hindi ko akalain na hahayaan mo lang siyang sumama kay Terence nang walang pakialam. Walang gana na sabi ni Bella. Logically speaking, pagkatapos malaman ang pagkamatay ni Gavin, si Tony, bilang numero 1 subordinate, ay dapat na agad na humakbang pasulong upang subukang kunin ang mga tauhan ni Gavin. Gayunpaman, hindi ginawa ni Tony. Sa isang bagay, abala siya sa kanyang closed-door cultivation para gumaling, kaya hindi komportable para sa kanya na makipagkita sa mga tao. Isa pa, hindi niya gusto ang mga walang kwentang ito na hindi man lang umabot sa foundation building stage, kaya ayaw niyang mag-aksaya ng enerhiya sa mga ito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng dayuhang species tulad ni Cheng Min na nagtago ng kanyang lakas. Kung alam ni Bella na mangyayari ito, sinubukan niyang manalo kay Cheng Min. Kung mapapasama niya ang lalaking ito, magiging malaking tulong siya sa hinaharap. 3,973. Kung ganun, nagkamali talaga ako ng kalkula. Medyo naiinis din si Tony. Kung noon, baka matigas ang ulo niya, pero ngayon malaki ang pinagbago ng puso niya. Bagamat hindi siya mukhang normal na tao, mas mapagparaya siya kaysa dati. Gayunpaman, biglang sinabi ni Bella, to be honest, sa ganang akin, ang pagsali ni Cheng Min sa panig ni Terence ay maaaring hindi isang foregone conclusion. Anong ibig mong sabihin? Hindi maiwasang magtanong ni Tony. Nasabi ko na nakakampi lang ni Cheng Min sa panig ni Hernan, at agad siyang hinamon ni Hernan na lumaban. Pagpapakita ng lakas iyon, pero nanalo pa rin siya. Mahuhulaan mo ba kung ano ang mararamdaman ni Hernan? At saka, narinig ko si Randolph na hinamon si Kiao Hong sa isang laban pagkatapos niyang talunin ni Cheng Min. Hindi ko na yata kailangang sabihin sa iyo kung ano ang sinusubukan niyang gawin, di ba? Sabi ni Bella. Sinasabi mo na si Cheng Min ay itinulak palabas ng mga direktang disipulo ni Terence. Lumiwanag ang mga mata ni Tony. Hindi imposible ang ganoong bagay. Kung si Tony ay nasa Hernan at si Randolph, malamang nagagawin niya ang parehong mga hakbang upang pagsamahin ang kanyang posisyon. Kung hindi, hindi niya magagawang sugpuin si Cheng Min sa harap ni Gavin. Tama, kaya ito na ang pagkakataon natin. Makakaisip tayo ng paraan para baligtarin ang posisyon ni Cheng Min. Nagningning ang mga mata ni Bella. Oo naman, wala akong anumang pagtutol, sumulyap si Tony kay Bella at sinabing, ang ganitong bagay ay dapat na specialty mo. Hindi mo na ako kailangan lumabas, tama. Maliban sa ilang dayuhang species, ang beauty trap ni Bella ay napaka-epektibo sa halos lahat ng oras sa Welcome Pavilion, kung saan walang babae ang makikita sa buong taon. Hindi problema para sa akin na lumapit, ngunit dahil matagal nang nagtitiis si Cheng Min, hindi siya maaaring maging napakababaw na tao. Mapabaliktad mo man siya o hindi, ang susi ay ang iyong sinseridad. Itinuro ni Bella. Nakita niya kung paano tretuhin ni Tony si Cheng Min pabalik sa kabundukan. Sa kanyang opinyon, sumama lang si Cheng Min kay Terence dahil pinilit siya ni Tony. Kung hindi babaguhin ni Tony ang kanyang ugali, magiging walang saysay ang lahat kahit gaano pa siya kahirap. Natigilan ang ekspresyon ni Tony. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa malalim na boses, go ahead and seduce him. Alam ko na ang gagawin pagdating ng panahon. Napakahusay, pagkatapos ay maaari kang maghintay para sa magandang balita ng kagandahang ito.
Ngumiti si Bella, saka tumalikod at umalis. Hanggat handa si Tony na humingi ng tawad kay Chengmin, naniniwala siya na sa kanyang alindog, magiging madaling akitin si Chengmin. Gayunpaman, hindi niya hinanap kaagad si Chengmin pagkabalik niya. Pagkatapos ng lahat, si Chengmin ay sumama kay Terence, at kahit na siya ay itulak sa isang tabi, ito ay simula pa lamang. Wala siyang sapat na malalim na karanasan. Sa halip, mas mabuting hayaan siyang maramdaman ito sandali, lalo na pagkatapos niyang makipag-away kay Randolph. Tiyak na titindi ang alitan nilang dalawa. Kung maghihintay siya hanggang sa magdusa si Chengmin, makukuha niya ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap at madali siyang mahuli. Siyempre, kahit na itinigil niya ang usapin ng pagtataksil kay Chengmin sa ngayon, si Bella ay hindi lang nakaupo at walang ginagawa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang kumabit sa panig ni Harry. Kahit na ano, ito ang laman na nasa kanyang bibig, at tiyak na ito ay isang bagay na mapapakinabangan niya. Di nagtagal, sa tulong ni Bella, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawala ng kabuluhan. Binigyan siya ni Harry ng isang disenteng gantimpala. Matapos makuha ang pag-aproba ni Linden, nagkusa si Harry na imungkahi kay Yunfeng na si Bella ang maging pangalawang senior na namamahala sa mga bagong disipulo. Ang mungkahing ito ay eksaktong gusto ni Yunfeng. Ngayong naging bagong tagapamahala ng Green Cloud Pavilion ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, bagaman ang posisyon ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay tila hindi gaanong mahalaga at walang gaanong aktwal na kapangyarihan, ito ay isang bihirang pako sa kabaong. Sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon itong hindi mapapalitang papel. Sa isang utos mula kay Yunfeng, agad na nagbago si Bella bilang pangalawang senior brother, senior sister, ng bagong manager ng Green Cloud Pavilion. Wala talagang pakialam si Terence tungkol dito, ang mga bagay na ito ay hindi man lang dapat banggitin. Ang priority niya ngayon ay pumunta sa pavilion, at ang layunin niya ay hanapin ang hari ng basura. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang makipag-deal siya sa hari ng junk, at habang marami siyang gagawin, medyo naawa pa rin si Terence sa kanya. Ngayong ang banta ni Gavin ay naasikaso na, at wala nang iba pang mahahalagang bagay na dapat gawin, oras na para tuparin ang kasunduan sa hari ng junk. Kailangang i-level up ni Terence ang kanyang staff sa lalong madaling panahon, kung hindi magagamit ang isang sky-grade na armas sa foundation stage. Matapos makakuha ng pangkalahatang ideya ng panloob na sitwasyon ng Qingyan Pavilion mula sa kaawa-awang tao, umalis kaagad si Terence. Mag-isa, mabilis na nakarating si Terence sa teritoryo ng Qingyan Pavilion. Ang mga teritoryo ng 3 malalaking pavilion ay karaniwang binabantayan ng husto, lalo na ang mga lugar tulad ng pavilion sa kalangitan. Noong nakaraan, si Randolph ay muntik nang mapatay nang pumasok siya upang maghanap ng isang tao. Siya ay sapat na mapalad na tumakbo sa Natalie at nakaligtas. Gayunpaman, kahit na ang 3 pavilion ay may parehong antas sa pangalan, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Kung ikukumpara sa mabigat na binabantayang tumataas na Sky Pavilion, maluwag ang mga depensa ng Green Cloud Pavilion na para bang wala silang anumang panlaban. Mula sa simula hanggang sa wakas, walang mga gwardya na dumating upang tanungin si Terence, na biglang lumitaw bilang isang hindi pamilyar na mukha. Malaya silang gumagalaw. Siyempre, ang destinasyon ni Terence ay ang panlabas na bahagi lamang ng paanan ng bundok. Kung talagang pumasok siya sa inner area ng power center, ibang eksena. Senior kuya, pwede ko bang itanong kung dito nakatira si Larry? Tinanong ni Terence ang lalaki noon. Ang lalaki ay tila nakatira sa isang kahoy na bahay sa paanan ng bundok, ngunit wala siyang mahanap pagkatapos tumingin sa paligid. Larry. Sino ang taong ito? I've never heard of him. Kumunat ang noo ng lalaki at agad na tumalikod para umalis. Gayunpaman, natigilan siya saglit bago siya biglang tumalikod at sinabing, wala pa akong narinig tungkol kay Larry, pero may isang sikat na lalaki dito na tinatawag na hari ng basura. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak ang hari ng basura ay si Larry, kung tutuusin. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Naaalala lamang ng mga tao ang kanyang palayaw, ngunit hindi man lang narinig ang kanyang tunay na pangalan. Siya yun. Pwede bang sabihin sa akin ni kuya kung saan siya nakatira? Tanong ni Terence. Lumingalinga ang lalaki sa paligid at tinuro ang direksyon.
Tumira noon sa isang kahoy na bahay hindi kalayuan dito ang lalaking iyon, pero parang ang gulo niya ngayon. Maaari kang pumunta at tingnan. Kung mahahanap mo man siya o hindi, depende siguro sa swerte mo. 3,974. Maraming salamat. Tumango si Terence at tinungo ang direksyon na itinuturo ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita si Terence ng isang tumpok ng mga guho sa paanan ng bundok. Kung titingnan ng mga labi, dapat ay ang bahay na gawa sa kahoy ang sinasabi ng lalaki. Hindi maiwasan ni Terence na magulat. Kung ito talaga ang tirahan ng hari, kung gayon ang taong ito ay hindi lamang nasa problema, siya ay nasa malaking problema. Kahit na ang kanyang tirahan ay nasunog ng tahasan, gaano kalalim ang puot. Kung tutusin, hindi naman siguro naiinip ang hari ng basura at sinunog ito para maibsan ang kanyang pagkabagot, di ba? Sa kabutihang palad, ang hari ng junk ay nasa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Maliban kung siya ay napatay, ang isang apoy na tulad nito ay hindi dapat makapinsala sa kanya. Ngunit sa ganitong paraan, kung hindi nila mahanap ang hari ng basura, si Terence ay mahihirapan. Sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan bilang Linford Earl, kahit na inalis niya ang banta ni Gavin, hindi pa rin niya masyadong maipakita ang kanyang mukha. Kung hindi niya mahanap ang hari ng basura sa maikling panahon, kailangan niyang bumalik na walang dala. Habang nag-aalinlangan si Terence kung mananatili ba siya rito o hindi, biglang sumugod ang tatlong tao mula sa likuran. Napakalayo pa rin nila, at sinimulan nilang salakayin si Terence nang walang sinasabi. Nagulat si Terence, hindi niya naisip na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi magandang balita para sa kanya kung gagawa siya ng malaking eksena rito. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng Green Cloud Pavilion pagkatapos ng lahat. Kung ang isang tao ay talagang mamamatay dito, ang sitwasyon ay maaaring mawalan ng kontrol, at walang katapusan ang mga kaguluhan. Si Terence ay walang oras para mag-isip ng husto habang umiiwas siya sa pag-atake gamit ang kanyang butterfly microsteps. Malamig niyang sabi, "Sino ka? Anong negosyo mo? Ano pa ba? Siyempre, narito ako upang husayin ang punto sa iyo. Manggahas kang magnakaw ng aming mga bagay. Last time, sinunog ko lang iyong sirang kahoy na bahay. Ang dali mo talagang bumaba. Ngayon, ipapaalala ko sa'yo." Sumimangot ang pinuno at malamig na tumawa, ngunit huminto siya nang makita ang mukha ni Terence. "Ikaw. Hindi ka hari ng basura. Ano sa tingin mo?" Mahinang sabi ni Terence. Hindi maiwasang mapatingin silang tatlo sa isa't isa. Gayunpaman, matapos mapagtanto na napagkamalan nila siyang iba, hindi sila tumigil doon. Sa halip mahusay nilang sinabi, kahit na hindi siya ang hari ng basura, siya ay dapat na kanyang kasabwat. Ang pag-aalaga sa ganitong uri ng basura ay nagpapatupad ng hustisya sa ngalan ng langit. Tulungan ng langit. Ha, nakakainis na tao. Napakunot-noo si Terence nang sumabog ang aura sa paligid niya. Ang nag-aapoy na layunin ng kamao ay sumasakop sa buong lugar na parang nagpakita ang Diyos ng apoy. Bilang isang powerhouse, hindi kailangang maging masyadong mapagparaya kapag nahaharap sa ganitong uri ng bulag na basura. Kung nakita niyang maingay ang mga ito, maaari niyang ibagsak ang mga ito sa isang galaw. Ang tatlo sa kanila ay nasa tuktok lamang ng unang bahagi ng foundation stage. Sa mga mata ni Terence, hindi sila makatanggap ng kahit isang tama. Sa isang palitan lamang, silang tatlo ay nahulog sa simpleng kamao ni Terence, ang 24 na estilo ng Wildfire Fist. Bawat isa sa kanila ay nasunog na itim at nakakatakot. Kung hindi sinasadya ni Terence, nasunog na sana ang tatlo hanggang sa maging abo, ni isang bangkay ay hindi natitira. Siguradong mahina ang Green Cloud Pavilion. Ito ay tinatawag na lugar para sa mga walang kabuluhan, walang imak na umiling si Terence. Ang tatlong ito ay pawang mga alagad ng panloob na sekta para ipakita. Naisip niya na kahit papaano ay magkakaroon sila ng lakas matapos makita kung gaano sila ka-arrogant noon. Hindi niya akalain na magiging ganito sila kaina. Talagang hindi siya nakaimik.
Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan ang 3 taong sinuwerteng nakaligtas. Tumingin sila kay Terence mula sa malayo at tumakbo palayo na parang nakakita ng multo. Kung kailangang ilarawan ang damdamin ng 3 taong ito sa sandaling ito, mailalarawan lamang ito sa 4 na salita: gusto nilang umiyak ngunit walang luha. Malinaw na nandito siya para makipag-ayos ng mga score sa mga basura tulad ng King of Junk, na hindi man lang alam kung ano ang ipinaglalaban niya, ngunit sa huli, hindi maipaliwanag na nasipa niya ang isang bakal na plato. Paano magiging makatwiran ang bagay na ito? Kung titignan ng walang awa na lalaking ito, malamang ay galing siya sa tumataas na Sky Pavilion, di ba? Nang maisip ito, naisip nilang 3 na swerte talaga sila na hindi sila baldado. Bahagyang ngumiti si Terence sa pang-aalipusta, hinayaan ng 3 na makatakas. Wala siyang intensyon na patayin silang lahat. Ang 3 lalaking ito ay matagal ng patay kung gugustuhin niya. Tumakas na sila. Pwede ka bang lumabas? Sabi ni Terence habang nakatingin sa likod ng isang bato sa mga guho. Ang taong ito ay napakahusay na nagtago, at kahit si Terence ay hindi ito napansin noong una, ngunit nang siya ay tinamaan ng mabangis na apoy na kamao, malinaw na may ilang paggalaw sa likod nito. Maya-maya, wala pa ring gumagalaw sa likod ng bato, ni isang mahinang hininga. Logically speaking, sa matalas na pandaman ni Terence, walang paraan na hindi niya ito matukoy sa ganitong distansya. Kung ito ay ibang tao, malamang naiisipin nila na ito ay isang ilusyon, ngunit tiwala si Terence. Ngumiti siya: kung hindi ka pa rin lalabas, huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang at bigyan ka ng panibagong suntok. Sa pamamagitan nito, muling pinaikli ni Terence ang kanyang layunin, at sa wakas ay may gumalaw sa likod ng bato. Teka, labas na ako. Agad na tumalon ang isang nahihiyang figure mula sa mga guho. Nasunog at punit-punit ang kanyang damit, at sunog din ang kanyang mukha. Sa unang tingin, mukha siyang African refugee. Bago pa makapagsalita si Terence, mabilis na yumuko ang lalaki: "Kuya, hindi ko talaga sinasadya na nakawin ang mga spirit beast materials mo. Hindi mo ba itinapon na? Sa karamihan, pinulot ko lang at ginamit. Paano ito masasabing pagnanakaw?" Kumurap si Terence, hindi alam kung tatawa o iiyak. Maaaring hindi niya ito makilala sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kakaibang hugis, ngunit malalaman niya sa boses na ito ang hari ng junk na hinahanap niya. King of Junk, bakit hindi mo ito pag-isipang muli at tingnan kung ninakaw mo ang aking espiritual na beast materials? Tumaas ang isang kilay ni Terence at nagbiro. Hindi talaga ito maituturing na pagnanakaw. Kayo ang mga bulag at nagtapon ng magagandang bagay na parabang basura. Sa huli, pinulot ko ito at pinilit mong ako ang nagnakaw nito, at gusto mo pa akong bayaran ka ng espiritong Jade. Hindi mo ba naisip na ako ang nagagawang mali? Ang Trash King ay hindi man lang nang-ahas na tingnan si Terence sa mata habang siya ay umiiyak. Injustice. Then why don't you tell me what you pick up? Maybe you've made a error in judgment. Mapaglarong sabi ni Terence. Junk. Do you dare to say na basura ang napulot ko sa sobrang gulo? Ang hari ng basura ay parang pas ang natapakan ng buntot. Agad siyang nagiba ng ugali at ninisyon si Terence. Pagkatapos ay sasabihin ko na bubuksan ko ang iyong mga mata. Black Toad Tail? Fox Bear Bone? Wolf Spider Hair? Lahat ito ay walang kwentang basura sa mata ng mga tagalabas na tulad mo. Gayunpaman, sa kamay ng isang walang halagang tulad ko, lahat sila ay hindi nagagamit, sila ay hindi na mabibili ng mabuti, sila ay hindi na mabibili ng mabuti, at sila ay hindi na mabibili ng mabuti, at sila ay walang halaga. Mas mababa sa mga material na iyon na madaling nagkakahalaga ng daan-daang espiritual na jade. Hindi mo lang alam kung ano ang mga ito, kaya sino ang masisisi mo? 3,975. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti. Black Toad Tail? Fox Bear Bone? Tarantula Fur? Parang nakapulot ka ng maraming bagay. Naaalala mo ba ang front paw at tail ng Nine-Tailed Cloud Piercer Leopard? Isang Nine-Tailed Cloud Piercer Leopard.
Ang buong katawan ng lalaking ito ay puno ng kayamanan. Sino ang magtapon ng mga bagay sa katawan nito na parang basura? May mali ba sa utak nila? Sandali, ang ibig mong sabihin ay ang nine-tailed cloud-piercer leopard. Walang kamalay-malay na bumulong ang hari ng junk, ngunit nang tingnan niya ng malapitan si Terence, natigilan siya na parang tinamaan ng kidlat. Tuwang-tuwa siya na hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Ikaw. Ikaw ba yan, magkapatid na Linford? Hehe, nakilala mo na rin ako sa wakas. Akala ko ba pagkatapos ng mahabang panahon, handa na si Kuya Wang na magalit at hindi na ako kilalanin. Bahagyang ngumiti si Terence. Pinaputok mo ako. Ilang buwan na akong hinihintay. Paano ko tatalikuran ka? Tuwang-tuwa si King na pagod na pagod. Itinuring niya ang forging bilang kanyang buhay, at bihira para kay Terence na pumayag na hawakan ang isang high-end na material tulad ng nine-tailed cloud-piercer leopard. Bagay na pinapangarap niya, at hindi niya mapakali sa tuwing naiisip niya iyon. Sa nakalipas na ilang buwan, ang hari ng junk ay gumagawa ng lahat ng uri ng paghahanda para dito. Ang dahilan kung bakit siya lumabas at sinubukang kumuha ng napakaraming material na spirit beast ay dahil din sa pagsasaalang-alang na ito. Ang hari ng junk minsan ay naghinala na nakalimutan na ito ni Terence. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang huwad, ngunit hindi pa siya nakagawa ng anumang desenteng armas noon, at hindi niya naisip na ito ay kapanipaniwala. Hindi siya tatawaging hari ng junk kung hindi, at normal lang na makalimutan siya ng mga tao. Kung hindi binanggit ni Terence ang nine-tailed cloud-piercing leopard, hindi sana may ugnay ng hari ang taong ito kay Terence. Akala niya ay narito ang taong ito para guluhin siya tulad ng tatlo. Nang makita ang ecstatic expression ng hari ng basura, hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Hindi naging madali para sa hari ng junk, siya ay nasa ganoong masamang kalagayan, ngunit siya ay nahuhumaling pa rin sa pamemeki. At least napatunayan nito na walang kapantay ang hilig niya sa pagpapanday. Sa puntong ito lamang ay naramdaman ni Terence na natagpuan na niya ang tamang tao. Kung ito ay patay o buhay, basta't isa puso ito, lahat ng bagay sa mundo ay magkakaroon ng espiritu. Para sa isang tulad ng hari ng junk na ganap na makapag-concentrate sa pamemeki, naniniwala siya na gaano man kababa ang antas ng mga bagay na napik niya, hindi ito magiging ordinaryo. Kuya Wang, mukhang nagkaproblema ka kamakailan. Itinuro ni Terence ang mga guho at ngumiti. Natigilan ang ekspresyon ng hari ng basura. Napakamot siya sa likod ng ulo niya at awkward na ngumiti. Napakatanga ko talaga, Kuya Linford. May pinupulot lang ako sa tambak na basura na itinapon nila. Hindi ko akalain na magdudulot pa ako ng gulo. Sila pa ang nagtatapon ng hindi nila gusto, pero pinulot ko iyon at pinilit nila akong magnakaw. Kuya Linford, sa tingin mo ba masyado silang hindi makatuwiran? Hehe, ganito naman ang lahat. Kung magtapon ka lang ng basurang walang gusto, ayos lang. Pero kapag nalaman nilang mali ang itinapon nila, parang pinuputol ang laman ng katawan nila. Siyempre, hindi ka nila bibitawan. Umiling si Terence at nagtanong, paano nila nalaman na nagkamali sila? Kuya Wang, dinampot mo ba ang mga bagay na ito sa harap nila? Napakamot ng ulo ang hari ng junk at tumawa. Dahil din sa akin ang dahilan. Kuya Linford, makikita mo rin na ang mga katulad ko ay hindi kayang makitang nagsasayang ng magagandang bagay ang iba. Nang makita kong itinapon nila ang mga magagandang bagay na parang basura, hindi ko napigil ang umungol ng ilang salita. Nang maglaon, hindi ko alam kung bakit, ngunit narinig nila ang tungkol dito, kaya hinanap nila ako. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Ang hari ng junk ay ganoon din. Noong una siyang nakipagdeal kay Hansel, ang lalaking ito ang hindi napigil ang magsalita ng ilang salita, at nagbago ang isip ni Terence sa huling minuto. Sa kasong iyon, ang dahilan ay talagang ang hari ng junk mismo. Kung alam ng mga taong iyon na ang mga basurang itinapon nila ay magagandang bagay at pinulot ng iba, nakakapagtaka kung makaramdam sila ng mabuti.
Hanggat ang mga taong iyon ay medyo makitid ang pag-iisip, tiyak na darating ang mga ito upang makahanap ng gulo, hindi pa banggitin na ang hari ng basura ay isang duwag na maaaring katayin ng kusa. Malinaw na hindi mataas ang emotional intelligence ni Trash King. Kung titingnan ang sitwasyon, dapat ay hinanap ka nila ng higit sa isang beses. Kuya Wang, bakit hindi ka magmadali at umalis sa mahirap na lugar na ito? Sa halip, naiwan ka dito sa napakalungkot na kalagayan. Tanong ni Terence, nalilito. Nasunog ang bahay ilang araw na ang nakakaraan, at ang nasunog na katawan ng hari ng junk ay hindi dulot ng kamao ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang kamao ay nakalok sa 3 lalaki, at ang hari ng basura ay bahagyang naapektuhan ng layunin ng kamao. Kung hindi siya nagkakamali, naiwan ang hitsura ng hari ng basura nang masunog ang kahoy na bahay. Kung sino pa man ito, siguradong makakahanap sila ng pagkakataong umalis nitong ilang araw. Nag-aalala man sila at bumalik para tingnan, maghuhugas man lang sila at hindi ganito. Hehe, natakot lang ako na baka hindi siya mahanap ni Kuya Linford, kaya kanina pa ako naghihintay dito. Matapat na sabi ng hari ng junk. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, ngunit sa parehong oras, naantig siya. Wala siyang pakialam sa panganib at nanatili sa kanyang kinaroroonan para lamang sa isang pangako sa isang estranghero bihira na makakita ng taong kasing tapat ng hari ng basura ngayon. Kuya Wang, dito ka na nagstay all this time. Hindi ka ba nila napansin noong sinunog nila ang bahay noong nakaraan? Hindi napigilan ni Terence na magtanong. Mahina nga ang hari ng junk, pero sa naramdaman niya ngayon, parang ang galing niyang magtago. Tama. Last time, hindi nila ako mahanap, kaya sinunog nila ang bahay ko para ilabas ang galit nila. Kung tutuusin, kanina pa ako nagtatago dito. It's just that I've been using calming heart and holding breath technique, kaya hindi ako ma-detect ng karamihan. Tawa ng tawa ang hari ng basura. Kalmado ang puso at huminga. Napakurap si Terence. Tama, ito ay isang compulsory mental cultivation method para sa aming mga panday. Kuya Linford, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang pagpeke ay isang napakabigat na trabaho na kumukonsumo ng maraming mental at pisikal na enerhiya. Lalo na kung gusto mong gumawa ng isang bagay na mabuti, ito ay aabutin ng mga buwan, taon, o kahit ng mga dekada. Sa panahon ng prosesong ito, kailangan mong bigyang pansin ang buong proseso, kahit na ang pinakamalakas na proseso. Napakahirap para sa kanila na magpumilit. Maaari nitong payagan ng isang tao na mapanatili ang kanilang mental at pisikal na lakas sa loob ng mahabang panahon, ngunit kapag ginamit ang pamamaraan ng puso, ang kaukulang aura ay mapipigilan din sa sukdulan, na makamit ang epekto ng pagiging hindi nakikita. 3,976. Kaya ganyan. Tunay na malalim at pambihira ang landas ng pagpapanday ng armas. Sabi ni Terence, puno ng emosyon. Eto na, sinubukan na niyang magpanday noong siya ay nasa secular na mundo. Iyon ay kung paano niya nakuha ang kanyang bakal na tauhan. Sa oras na iyon, naisip niya na hindi masyadong mahirap ang pagpanday. Kaya lang, lahat ay nag-specialize sa kani-kanilang larangan, kaya nasa stage pa rin siya ng pangungulit. Ngunit ngayon, mula sa mga salita ng hari ng basura, nararamdaman na ni Terence ang lalim ng propesyon na ito. Ito ay hindi gaanong malalim kaysa sa alchemy, at kung minamaliit niya ito ay magiging sagisag ng kamangmangan ng isang karaniwang tao. Ang tatlong iyon ay nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, pagkatapos ng lahat. Halos imposibleng makalayo sa kanila, lalo na noong nasunog nila ang isang bahay. Tanging ang mga masters na tulad ni Terence ang makakagawa niyan. Gayunpaman, nagawa ito ng hari ng junk. Malinaw na talagang pambihira ang eksklusibong mahinahong paraan ng pagpigil ng puso at hininga ng panday. Iyan ay tiyak. Hindi ako nagyayabang. Kahit na pag-aralan ng isang tao ang daw ng pag-forge ng sandata sa buong buhay, ang isa ay magkakaroon ng mababaw na pag-unawa dito. Imposibleng ganap itong makabisado. Ang hari ng basura ay nabighani.
Pagkatapos ng isang paghinto, pinunasan niya ang kanyang mga kamay at sabik na sinabi, Kuya Linford, mahalaga ang oras. Pwede ba tayong magsimula sa lalong madaling panahon? Napakurap-kurap si Terence sa pagiging naiinip ng lalaki, at hindi niya maiwasang mapangiti sa sarili. Tinuro niya ang mga guho, wala akong problema dito, pero dito ba talaga? Umiling ang hari ng junk at sinabing, syempre hindi. Ang pagpapanday ng mga armas ay kapareho ng pagpino ng mga elixir. Napaka-demanding ng kapaligiran. Kung gusto mong pinuhin ang mga elixir, magkakaroon ka man lang ng alchemy furnace. Gayunpaman, ang forging weapons ay walang forging furnace. Kailangan mong humanap ng magandang lugar na nakakatugon sa mga kondisyon. Kung gayon saan tayo maghahanap ng ganoong lugar? Tanong ni Terence, nalilito. Sa harap ng hari ng junk, siya ay isang ganap na Leiko. Dahil humingi siya ng tulong sa hari ng junk, maaari lang niyang hayaan ang kabilang partido na magdesisyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay makipagtulungan. Ang hari ng tatters ay nakasuot ng malalim na ngiti. Alam ko ang isang magandang lugar, Kuya Linford, just follow me. Hindi ito tinutulan ni Terence at hinayaan ang hari ng basura na manguna. Naglakad ang dalawa ng isang oras bago sila tuluyang nakarating sa kanilang destinasyon. Pagtingin sa bakana ng kuweba, nakasing tangkad ng tao ngunit nakatago sa isang tumpok ng ligaw na damo, hindi nakaimik si Terence. Brother Wang, kung hindi ako nagkakamali, ang lugar na ito ay dapat malapit sa Spirit Jade Mine, tama ba? Tama, nasa tabi mismo ng Spiritual Jade Mine, at hindi ito masyadong malayo sa pinakamagandang mining area ng Spiritual Jade Mine, Kwankyu 1 and 2. Kung sinuswerte ka, baka mahukay mo pa ang Spiritual Jade sa kuweba. Ang hari ng basura ay nanguna sa kuweba at sumagot ng hindi lumilingon. Hindi malayo sa una at pangalawang Kwankyu. Nagulat muli si Terence. Kung ganoon nga ang kaso, posible talagang mahukay ang espiritual na Jade kung gusto niya. Gayunpaman, kung alam ng hari ng junk ang tungkol sa isang lupaing kayamanan, bakit siya napunta sa ganoong estado? Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi katulad ng Kwankyu Spirit Jade Hall, na may mga taong nangangasiwa dito. Hanggat araw-araw na hinukay ng isang tao ang espiritong si Jade dito, gaano man ito karami, magiging kanya ang lahat. Dapat maging komportable ang kanyang buhay. Hindi naman dapat na hindi niya kayang bumili ng kahit kaunting material na spirit beast at walang kahihiyang pupulutin lang ang basurang itinapon ng iba, di ba? Tama. Gayunpaman, nagbibiro lang ako. Kuya Linford, huwag mong seryosohin ito. Pakiusap, huwag mong hawakan ang mga dingding ng kuweba at huwag mo nang isipin ang paghukay sa espiritual na Jade. Kapag hindi mo sinasadyang nahawakan ang protective array sa loob, pareho tayong mamamatay. Habang nagsasalita ang hari ng junk, naglabas siya ng fluorite na inihanda niya kanina at pinona ang daan patungo sa kailaliman ng kuweba ng may lubos na pamilyar. Naantig ang puso ni Terence, kung hindi ako nagkakamali, dahil ang lugar na ito ay napakalapit sa una at pangalawang Kwankyu, dapat ay nasa loob ng hanay ng proteksyon. Siguro natapakan na natin ang hanay ng proteksyon, ngunit hindi natin alam kung bakit hindi natin ito na-trigger. Bakit magkakaroon ng kuweba na ganito? Umiling ang hari ng basura at sinabing, hindi ko alam. Baka may kinalaman ito sa aking Panginoon. Dinala niya ako dito sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay umalis siya ng walang paalam. Kaya, walang ibang nakarating sa kuwebang ito maliban sa akin. Sun Sikong. Napakurap si Terence. Sa unang pagkikita nila sa palengke, sinabi ng hari ng junk na ilang araw siyang natuto sa isang master forger na tinatawag na Sun Sikong, ito ang master na sinasabi niya. Tama. Napakalakas ng aking Panginoon. Hindi imposibleng gumawa siya ng kuweba sa ilalim ng protective array nang hindi nalalaman ng 3 pavilion. Puno ng paghanga ang mukha ng hari ng basura. Gusto ko talagang makatagpo ng ganoong eksperto kung may pagkakataon ako. Sabi ni Terence, excited. Mukhang simple ang kuweba na ito. Gayunpaman, ang kakayahang lumitaw sa gayong mahigpit na hanay ng pagtatanggol ng hindi natuklasan ng sinuman ay hindi isang bagay na malinaw na maipaliwanag sa isa o dalawang pangungusap.
Ang lumikha ng kuwebang ito ay hindi bababa sa kapansin-pansin. Hey! Depende ito sa tadhana. Noon pa man ay mailap ang mga master na tulad ng aking amo. Natatakot ako na maliit ang pagkakataong makilala siya muli sa buhay na ito. Napabuntong hininga ang hari ng junk. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakarating na sila sa kailaliman ng kuweba. Ang harap ay mas maluwang kaysa sa daanan. Mga 30 hanggang 40 metro kwadrado ang lugar, at maraming kakaibang props ang nakalagay dito. Napangiti si Trash King sa curious look ni Terence. Ito ay lahat ng supplementary molds na maaaring gamitin sa proseso ng forging. Gayunpaman, kung ito ay kapaki-pakinabang o hindi ay depende sa kung anong uri ng armas ang gusto mong pekain. Speaking of which, Kuya Linford, mayroon ka bang iniisip o kailangan? Oo, pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito dahil gusto kong tulungan mo akong mag-upgrade ng armas. Dahil doon, ibinaba ni Terence ang bag na daladala niya at inilabas ang isang mukhang payak na fire stick. Ito ang kanyang bakal na tauhan. Nagningning ang mga mata ng hari ng basura nang makita ang mga tauhan ng bakal. Kinuha niya iyon at pinagmasdang mabuti mula ulo hanggang paa. Hinawakan niya ito gamit ang kanyang kamay at nagkomento, itong bagay, lahat ng materyales na ginamit ay magaganda. Ito ay makikita na ang forging ay medyo malikhain, ngunit ang mga katangian ng mga materyales ay hindi ganap na ginalugad. Medyo sayang naman. Hindi napigilan ni Terence na panasan ang kanyang malamig na pawis habang nakangiti siya ng mapait. Ito ay isang bagay na kinulit ko ng mag-isa. Ikinalulungkot kong napahiya ang aking sarili, Kuya Wang. Gulat na gulat ang hari ng basura habang nakatingin kay Terence na dilat ang mga mata, kaya si Kuya Linford ay master forging weapon din. Pasensya na, pasensya na. Kanina lang ako nagsasalita ng kalokohan, huwag mo sanang isa puso. 3,977. Umaasa siya kay Terence na bibigyan siya ng magagandang materyales para matugunan niya ang kanyang forging addiction. Kung nasaktan niya si Terence o pinaalis si Terence sa galit, siya ay nasa matinding problema. Masyado kang mabait. Kumpara kay Kuya Wang, isa lang akong leko na walang alam. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para matutunan ang sining ng panday kay Kuya Wang. Posible ba iyon? Ngumiti lang si Terence. Natural, si Terence ay isang manghuhuwad, ngunit siya ay isang kalahating asno. Ang talagang nakakalito kay Terence ay kung sino ang Son Sikong na ito. Noon, sinabi rin ni Jenny na Son Sikong ang tawag sa kanyang amo. Mag-iisang tao kaya itong dalawang Son Sikong na ito. Saka paano siya napunta sa Sky Class Island? Isa rin ba siyang alamat tulad ni Zhang Liju? Lumaki ang respeto ni Terence sa kanya. Tuwang-tuwang sagot ng hari ng basura, Kuya Linford, masyado kang seryoso. Pangarap ko na magkaroon ng kaparehong pag-iisip na makakasama niyang tuklasin ang landas ng smithing. Huwag kang mag-alala, Kuya Linford. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Kung gayon, magpapasalamat ako kay Kuya Wang ng maaga. Tumango si Terence bilang pasasalamat at kinuha ang high-grade spirit beast material na inaabangan ng hari ng junk. Ito ay ang front claw at whiptail ng nine-tailed cloud piercer leopard. Nang makita ang mga bagay na ito, agad na lumiwanag ang mga mata ng hari ng basura. Tulad ng isang gutom na lobo na nakakakita ng tupa, ang kanyang buong aura ay agad na nagbago. Naramdaman ni Terence ang isang malakas na presensya mula sa kanya. Ito ay malinaw na kahit na ang isa ay hindi sapat na malakas, kapag ang isa ay ganap na nakatuon sa isang bagay, maaari pa rin nilang gamitin ang kanilang potensyal. Magandang bagay lahat ito. Hinawakan ng hari ng junk ang mga bagay na ito sa kanyang mga bisig na parang mga kayamanan, maingat na inaabot ang mga ito upang hawakan dahil sa takot na madumihan ang mga ito. Sa pagtingin sa kanyang poster, gusto niyang matulog sa mga bagay na ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay naging masaya, sa wakas ay napagtanto ng hari ng basura na nasa harapan pa rin niya si Terence. Naglabas siya ng ilang bagay at isa-isang ipinakilala kay Terence. Sila ay ang Black Toad Tail, Fox Bear Bone, at Wolf Spider Fur na binanggit niya noon. Brother Linford, huwag mong maliitin ang mga bagay na ito.
Hindi sila ang pinakamahalagang bahagi ng kani-kanilang mga spirit beast, ngunit ilang buwan na akong naghahanap sa kanila. Kapag naitugma sa iyong nine-tailed cloud-piercing leopard, siguradong magandang bagay ang mga ito. Napakataas ng compatibility ng dalawang materyales, at hindi gaanong epektibo ang mga ito kaysa sa iba pang spirit beast. Ipinakita ito ng hari ng basura kay Terence ng buong puso. Naging mahirap para sa iyo nitong mga nakaraang buwan, kapatid na si Wang. Pinasalamatan siya ni Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi. Ano ang mahirap dito? Para sa akin, ito ay isang magandang trabaho na tinatamasa ko. Hindi ako makapaghintay na maging masaya. Tumawa ang hari ng basura. Pagkatapos ng isang pause, tumingin siya sa bakal na tauhan ni Terence at napakamot ng ulo. Kuya Linford, hindi mo pa sinabi sa akin ang tungkol dito dati, kaya hindi ko na inisip ng detalyado. Pero hindi mo kailangang mag-alala, pinagmasdan ko lang ito, at hindi sumasalungat ang stick mo sa mga materyales ng nine-tailed cloud-piercer leopard. It shouldn't be a upgrade, it's many, may kinalaman ito sa mga materyales. Hindi magtatagal para makumplito ito. Kahit na sa mga mata ng karaniwang tao ni Terence, masasabi niya na ang Trash King ay isang huwad na baliw. Siya ay may tunay na kakayahan sa kanyang tiyan, at kung siya ay bibigyan ng tamang pagkakataon, maaaring mabigla niya ang mundo. Itong King of Junk, na minamaliit at minamaliit ng lahat, ay talagang isang nakabaon na hiyas. Sa sandaling ito ay namumulaklak sa kanyang kinang, tiyak na ito ay humanga sa mundo. Nang makita kung gaano kasabik ang hari ng basura, mabilis na sinabi ni Terence, Brother Wang, mangyaring maghintay. Mayroon akong iba pang mga materyales sa kamay. Maaari mo munang tingnan. Oh! Bilasan mo at ilabas mo. Nagliwanag ang mga mata ng hari ng junk habang naiinip na udyok nito. Ngumiti si Terence at naglabas ng maliit na bote mula sa tela. Kinuha ito ng hari ng basura at binuksan ang bote. Pagkatingin pa lang niya ay natigilan siya. Maingat niya itong sinipsip gamit ang kanyang ilong na hindi makapaniwala at isinawsaw pa ang daliri dito at tinikman. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay naging panatiko, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na iyan tulad ng isang gutom na lobo. Kuya Linford, ito. Ito ang maalamat na purong lupain noong unang panahon. Nauutal ang hari ng junk. Tama. Maganda ang mga mata ni Kuya Wang. Hindi makikilala ng mga ordinaryong tao ang bagay na ito. Nakangiting puri ni Terence. Ang sinaunang purong lupain ay napakabihirang at hindi kilalang kayamanan. Maliban sa mga lumang halimaw tulad ng makamulto, na nabuhay sa hindi kilalang tagal ng panahon, hindi ito makilala ng mga ordinaryong tao. Ni hindi man lang nila narinig. Maging si Joel, na nakalubog sa mga sinaunang aklat sa buong taon, ay maaaring hindi ito makilala. Malinaw na ang Junk King ay talagang mahusay sa pagmamik ng mga armas. Umikot ang mata ng hari ng junk at muntik na siyang mawala ng malay. Naluluha siyang tumingin kay Terence at halos lumuhod, Kuya Linford, ikaw talaga ang reincarnated na magulang ko. Para makakita ng ganoong maalamat na materyal, wala na akong pinagsisisihan sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, may ilalabas pa ako. Nakita ni Terence ang nasisiyahang ekspresyon ng hari ng basura at natawa. May kinuha siya sa bag niya at iniabot sa kanya. Ito ay 1,000 taong puno ng kristal. Upang isipin na may mayroon ka pang ganito. Maaari ba akong maging matapang na magtanong, Kuya Linford, sino ka lang? Dilat na dilat ang mga mata ng hari ng junk, at hindi niya napigilan ang paglalaway sa gilid ng kanyang bibig. Para siyang nawala ng kaluluwa. Hindi ako Diyos, ngunit may iba pa akong dapat ipakita sa iyo. Dahil doon, naglabas si Terence ng isa pang piraso ng kahoy na parang gumagawa ng magic trick at ibinigay ito sa hari ng basura. Kinuha ng hari ng junk ang piraso ng kahoy at tinitigan itong mabuti ng matagal. Pagkatapos, walang sabi-sabi, bumagsak siya sa lupa ng may kalabog at nawala ng malay. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa eksena.
Ang 10,000 taong punong kristal ay napakabihirang, at ito ay isang malaking epekto kapag pinagsama ang sinaunang purong lupa at ang 1,000 taong punong kristal, ngunit ang hari ng junk ay nawala ng malay. Ito ay medyo sobra. Ito rin ay dahil nakilala niya ang isang tulad ng hari ng junk na alam kung ano ang mabuti. Kung ito ay isang ordinaryong tao na may 10,000 taong punong kristal, sinaunang purong lupa, at iba pang mga basurang bagay, hindi nila ito makikilala, lalo pat magalit. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagising ang hari ng basura. Napatingin siya sa mga priceless items na nasa harapan niya at halos mawala ng ulirat. Mabilis siyang pinigilan ni Terence at nagbiro, "Kuya Wang, panday ka kasi. Hinayaan lang kitang tingnan ang mga materyales, pero paulit-ulit kang nahimatay. Paano ako hihingi ng tulong sa iyo?" Noon lamang nagawang pakalmayan ng hari ng junk ang sarili. Napakamot siya ng ulo at tumawa ng nakakaloko, ngunit hindi makalayo ang kanyang mga mata sa mga kayamanan tulad ng 10,000 taong punong kristal. Masasabi ni Terence na ang taong ito ay walang anumang kasakiman para dito, ito ay purong paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na nagbibigay ng pakiramdam ng isang mananampalataya na nakakatugon sa isang Diyos mula sa mga alamat, na may pakiramdam ng pagsamba mula sa loob palabas. 3,978. Hindi na naman nawala ng ulirat ang hari ng junk, pero blanca pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Kailangang magtanong muli ni Terence, "Brother Wang, maliban sa 9-tailed cloud-piercing leopard at sa mga materyales na nakuha mo, nariyan din ang 10,000 year tree crystal, 1,000 year tree crystal, at ang sinaunang purong lupa. Ito ay dapat na higit pa sa sapat upang i-upgrade ang aking bakal na tauhan, tama ba?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinabi ng hari ng junk na seryoso ang mukha, "Hindi sapat." Siyempre, ang mga bagay na ito ay malayo sa sapat. Ano? Kumurap-kurap si Terence, iniisip kong talagang naging sakam ang taong ito at may mga ideya na hindi niya dapat isipin. Mayroon siyang napakaraming bihirang mga bagay upang mag-upgrade ng isang kawani ng bakal, paanong hindi ito magiging sapat? Hindi naman maiisip ng lalaking ito na kunin ang pagkakataong mangikil, di ba? Gaano man kalaki ang pagiging baguhan ni Terence, mayroon man lang siyang karanasan sa panday at may kaunting pangunawa dito. Sa kanyang tansya, kung gusto niyang i-upgrade ang kanyang bakal na staff, sapat na ang mga ordinaryong materyales at 1,000 taong punong kristal. Ngayong mayroon na siyang 10,000 taong punong kristal at ang sinaunang purong lupain, tiyak na higit pa ito sa sapat. Kapatid na Linford, hindi ko iniisip na sabihin sa iyo ang totoo. Ang staff ng ang iyong steel ay maaaring ituring na isang magandang item sa heaven rank, ngunit ang kalidad nito ay hindi ganoon kataas. Kung gagamitin mo ang mga top grade na materyales na ito para i-upgrade ito, ito ay higit pa sa sapat, at maaari mong garantiya ng 100% success rate. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magsasayang ng mga bihirang materyales na ito. Sabi ng hari ng junk na may masakit na ekspresyon. Tumango si Terence bilang realisasyon. Ito ay tulad ng sinabi ng King of Junk sa mga tuntunin ng halaga, ang kanyang mga bakal na tauhan ay hindi kasing bihira at kasing halaga ng 10,000 taong punong kristal. Ito ay tulad ng pagpapalit ng kotse na nagkakahalaga ng 10,000 ng isang top tier na bahagi na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ito ay isang basura. Then what should we do? Hindi naman magandang itapon na lang ang mga pinong bakal na tauhan at hindi gamitin, di ba? Sabi ni Terence, problemado. Sayang ang paggamit ng mga top tier na materyales na ito para i-upgrade ang kanyang fine steel magic staff, ngunit ang fine steel magic staff ay hindi ordinaryong bagay, kung tutuusin. Nagbuhos siya ng maraming pagsisikap dito, kaya napakalaking pag-aaksaya kung abandonahin ito. Sa isang sandali, siya ay nasa isang dilema. Kumunat ang noo ng hari ng junk at nag-isip sandali. Tapos, biglang nagningning ang mga mata niya sa excitement. Kung ginagamit lang ito para i-upgrade ang fine steel staff, syempre, hindi makataong pag-aaksaya. Pero kung gagamitin ito sa ibang paraan para mag-evolve, hindi ba ito ang pinakamaganda sa magkabilang mundo? Evolusyon. Ano ang pagkakaiba?
Tanong ni Terence, nalilito. Siyempre may pagkakaiba. Normal na mag-upgrade ng mga armas. Hindi ito nangangailangan ng maraming kasanayan. Talaga, kahit sinong manghuhuwad ay maaaring gawin ito, sabi ng hari ng junk. Napakakaraniwan ba ang pag-upgrade ng mga armas? Lalong naguluhan si Terence, ngunit bakit ko narinig na ang mga ordinaryong sandata ay hindi maaaring i-upgrade at maaari lamang itong i-upgrade sa pamamagitan ng paggamit ng mga materyales tulad ng 1,000 taong punong kristal. Ngumiti ang hari ng basura at matiyagang nagpaliwanag, Kuya Linford, may hindi mo alam. Maaari mong sabihin na ikaw ay tama, ngunit maaari mo ring sabihin na ikaw ay mali. Katulad ka rin ng ibang layko na kalahati lang ang alam. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang kasabihan na ang mga ordinaryong armas ay hindi maaaring i-upgrade ay talagang nagmula sa bibig ng mga panday. Pag-isipan ito, kung gagawin nilang masyadong madali ang bagay na ito, paano tayo makakakuha ng malaking tubo mula dito? Ito. Talagang taksil kayong mga panday. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak kapag naiintindihan niya ang buong sitwasyon. Isinasantibi kung ang mga ordinaryong armas ay maaaring i-upgrade o hindi, kapag ang konseptong ito ay nalaman ng lahat, tiyak na malaki ang pakinabang nito sa mga manloloko, kahit papaano. Pagkatapos ng lahat, ang pag-forging ng armas ay kapareho ng alchemy. Mayroong ganap na propesyonal na mga hadlang. Ang mga tagalabas ay walang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa mga manghuhuwad ng armas. Sa ganitong paraan, pagkatapos na ang kahirapan ay labis na pinalaki, natural silang makakakuha ng maraming benepisyo kapag nag-upgrade sila ng mga armas para sa iba. Kahit na may mga taong ayaw mag-upgrade ng kanilang mga armas dahil dito, kailangan pa rin ang mga bagong armas. Sa huli, kailangan pa nilang humingi ng tulong sa mga peke, na agad namang naging magandang negosyo. Sa makatuwid, hanggat ang teoryang ito ay kumalat, ito ay magiging kaisipan ng mga tao. Kung gayon, walang sino man ang makakatakas mula sa walang awang pagkatay. Sayang naman kung hindi magbukas ng Chamber of Commerce ang huwad na may ideyang ito. Nagbago ang isip ni Terence at nagtanong, gayunpaman, kahit na may nagpakalat ng tsismis na ito, imposibleng magkaisa ang lahat ng panday. Isang kasinungalingan ang mabubunyag balang araw. Hindi kaya walang nakatuklas nito sa loob ng maraming taon. Kung ito ay isang kasinungalingan na gawa mula sa manipis na hangin, talagang madali itong malantad. Ngunit ang problema ay ang pahayag na ito ay hindi isang kumpletong kasinungalingan, ngunit kalahating totoo at kalahating mali. Mahirap para sa mga tagalabas na nalilito sa konsepto na makilala ito. Lalo na pagkatapos ng konseptong ito ay malalim na nagugat, kahit na mayroong individual na mga pekeng sandata sa kanila, higit na hindi nila kayang ipaliwanag ang paliwanag na ito sa kanila, higit pa na hindi nila kayang magpaliwanag. Kapaki-pakinabang sa lahat ng mga manghuhuwad ng armas, kaya sino sa kanila ang magiging hanggal na tumayo at basagin ang sarili nilang mga rice bowl, at maging target ng lahat sa parehong industriya. Umiling ang hari ng junk. Napukaw ang interes ni Terence, gaano ba talaga ito kalahating totoo at kalahating mali? Kuya Wang, maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado? Oo naman, basta handang makinig si Kuya Linford. Iminuwestre ng King of Junk na umupo si Terence at nagpaliwanag, sa mata ng mga tagalabas, ang pag-upgrade ng armas ay isang pangkalahatang konsepto lamang. Gayunpaman, sa mga mata ng mga peking tulad namin, ang pag-upgrade ng armas ay may dalawang ganap na magkaibang konsepto. Ang isa ay ang ordinaryong pag-upgrade ng armas na walang anumang teknikal na nilalaman, at ang isa pa ay ang napakahirap na ebolusyon ng armas. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Tanong ni Terence. Hehe, malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ang pag-upgrade ng isang normal na armas ay talagang walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao na nag-aayos ng asarol o isang metal na palayok. Hanggat binibigyan mo ng kaunting pansin ang compatibility ng mga materyales, maaari mo lang direktang i-embed ang mga materyales sa pag-upgrade sa armas. Walang teknikal na nilalaman, at syempre, walang anumang magagandang pagkakataon. Sa huli, isang pag-upgrade, isang material na armas ay isang armas lamang.
Pinagsama-sama ng isang panlabas na puwersa, ang hari ng basura ay nagpout. Tila hindi naintindihan ni Terence, kaya ipinaliwanag niya habang kumukumpas, ang epekto ng pamamaraang ito ay hindi hihigit sa isa at isa ay katumbas ng dalawa, o kahit na mas mababa sa dalawa. Halimbawa, pagkatapos ng isang ordinaryong pag-upgrade, maaari mong gamitin ang mga materyales sa pag-upgrade bilang isang daluyan upang gawin itong makatiis sa tunay na chi ng antas ng pagtatatag ng pundasyon. Ang epekto ay hindi naiiba sa orihinal. Kahit na ang kapangyarihan ay mas nahuhusay dahil hindi mo ito nauubos, ito ay higit na nahuhusay. Gamitin. Ay. 3,979. Paano ang ebolusyon ng armas na binanggit mo? Nagpatuloy si Terence. Ang ebolusyon ng armas ay ganap na naiiba. Hindi lamang ang proseso ay lubhang komplikado, ngunit ito rin ay lubhang mahirap. Ang mga kinakailangan sa material ay napakataas din. Pagkatapos ng isang mataas na intensity ng smelting na reaksyon, ang sandata at ang material ay ganap na pagsasama-sama. Talaga, ito ay masasabing isinilang na muli. Ang huling sandata na ginawa ay magiging ganap na naiiba mula sa orihinal, ito man ay hugis o hindi 100 beses, ito man ay 100 beses, kahit 100 beses na imposible. Mas malakas kaysa sa orihinal. Nag-aapoy ang mga mata ng hari ng basura. Kaya ganoon. Kung ganoon ang kaso, ang tamang paliwanag ay dapat na ang mga ordinaryong armas ay hindi maaaring mag-evolve, at hindi na sila ay hindi maaaring i-upgrade tulad ng sinasabi sa labas ng mundo. Ang labas ng mundo ay nalilito sa pangkalahatang konsepto na ito. Tumango si Terence. Tama. Maliban kung makakita ka ng isang pambihirang kayamanan tulad ng 1,000 taong punong kristal, ang mga ordinaryong sandata ay hindi maaaring mag-evolve sa lahat. Kung wala ang espesyal na proteksyon ng 1,000 taong punong kristal, mahirap para sa kanila na makayanan ang mataas na intensidad na reaksyon ng Pogan. Maaari silang maging abo sa kalagitnaan. Mayroong hindi mabilang na mga halimbawa ng pagkabigo. Napabuntong hininga ang hari ng junk. Ang 1,000 taong kristal na puno ay maaaring magamit upang magbago ng mga armas. Kaya ganito ang gamit. Marami akong natutunan. Itinaas ni Terence ang kanyang mga kamay sa Trash King. Ang hari ng basura, sa kabilang banda, ay tumingin kay Terence na may nagbabagang mga mata, Kuya Linford, hindi ko ito itatago sa iyo. Ang pinakamalaking hiling ko sa buhay na ito ay makabuo ng isang banal na sandata na walang kapantay sa mundo. Ngunit kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ako nakakita ng ganitong pambihirang kayamanan sa buhay na ito, at baka wala na akong pagkakataong gamitin ito para magpanday ng mga sandata sa susunod kong buhay. Ikaw lang ang nakatadhana kong benefactor. Nang makitang lumuhad ang hari ng basura sa kanya ng walang dalawang isip, mabilis siyang hinaila pabalik ni Terence at sinabing, Kuya Wang, ano ang ginagawa mo? Nangako kang papanday para sa akin ng walang kondisyon, at hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Anong klaseng bagay ito para lumuhad ka sa harapan ko? Kung patuloy kang magiging ganito, hindi ako mangangahas na humingi ng tulong sa iyo. Hindi, kailangan mong humingi ng tulong sa akin. Kailangan mong humingi ng tulong sa akin. Ako lang sa North Island ang nakakagamit ng mga ganyang supreme materials ng maayos. Walang ibang may kakayahan. Nagmamadaling tumayo ang hari ng basura. Napakalaki pa rin ang tono ng lalaking ito. Hindi napigilan ni Terence na matawa sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos na gumugol ng maraming oras kasama ang hari, wala siyang pagdududa sa kanyang mga kakayahan. Masasabing lahat ng mga masters ay may kanilang pagmamalaki, kahit man lang sa larangan ng panday, ang pagmamataas ng hari ay hindi walang dahilan. Tungkol naman sa chismis na hindi siya nagtagumpay sa pamemeki, ito ay maaaring dahil sa ayaw niyang magtrabaho sa mga normal na armas, o talagang wala siyang mga materyales, at walang naniniwala sa kanya. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para magamit ng husto ang 10,000 taong punong kristal at hindi ito sayangin? Kuya Wang, hindi mo ba sinabi na ang mga materyales na ito ay malayo sa sapat? Sabi ni Terence.
Hindi agad nakasagot ang hari ng basura, bagkus ay lumingon ito at nakita ang isang pirasong puting papel mula sa sulok ng kuweba. May sinulat siya dito at ibinigay kay Terence, napag-isipan ko na itong mabuti. Kapatid na Linford, mahirap para sa iyo na makakuha ng mga materyales sa mataas na grado tulad ng 10,000 taong punong kristal at ang sinaunang purong lupa. Sa halip na harapin ito ng walang ingat, bakit hindi ka nalang kumuha ng malaki? Ano sa tingin mo, Kuya Linford? Lumiwanag ang mga mata ni Terence, ang mga salita ng hari ng basura ay akma. Iyon din ang iniisip ko. Pero paano ako makakakuha ng malaki? Nakapaglista ako ng kabuoang 7 materyales sa piraso ng papel na ito. Pagkatapos lamang na matipon ang lahat ng 7 materyales ay ganap na maisigawa ang mga epekto ng 10,000 taong punong kristal at ang sinaunang purong lupain. Pagdating ng panahon, ang pinong bakal na tungkod ay matutunaw sa oven at tiyak na ito ay muling isisilang bilang isang banal na sandata. Nagsumpa ang hari ng junk. Sinuri ni Terence ang 7 materyales sa papel. Lahat ang mga ito ay mga bagay na hindi pa niya nakita o narinig noon, at ang tanging impresyon niya ay tinatawag na misteryosong patak ng tubig. Nakita ko na ang mahiwagang patak ng tubig na ito sa Hong Chamber of Commerce dati. Ito ay may presyong 600 hanggang 700 spiritual jades. Hindi ko pa nakita o narinig ang alinman sa iba. Ungol ni Terence. Tumango ang hari ng junk at sinabing, bagaman ang 7 ito ay ginagamit lamang bilang pandagdag na materyales, hindi ito mura para gamitin sa mga bagay tulad ng 10,000 taong punong kristal at ang sinaunang purong lupa. Ang mahiwagang patak ng tubig ay ang pinakamadaling bilhin. Para sa 6 na iba pa, hindi mo mabibili ang mga ito sa ilalim ng normal na kalagayan. Kung gayon, saan tayo pupunta para hanapin ito? Hindi napigilan ni Terence na i-click ang kanyang dila. Kung hindi man lang niya mabili ang mga ito sa Hong Chamber of Commerce, baka hindi na niya ito mahahanap sa buhay niya kung bulag-bulagan lang niya. Malinaw na hindi makatotohanan na hanapin ang ganitong uri ng bagay sa iyong sarili. Maaari mo lamang ilagay ang iyong pag-asa sa auction. Sa pagkakaalam ko, magkakaroon ng semi-taunang North Island auction sa susunod na buwan. Maliban sa maalamat na 10,000 taong punong kristal, dapat ay mayroon kang pagkakataon na makatagpo ng karamihan sa mga kayamanan. Gayunpaman, Kuya Linford, maaari mo ring subukan ito ng tama. Napakamot ng ulo sa pagkabalisa ang hari ng junk. Ganun ba kahirap kumuha ng admission? Gagana ba ang spiritual jade card? Ipinakita ni Terence ang spirit jade card sa kanyang kamay. Ito ay isang simbolo ng katayuan. Dahil malaya siyang nakapasok sa mga kalye sa loob, dapat ay magagawa niya ito sa auction, di ba? Kuya Linford, hindi ka talaga ordinaryong tao. May ganyan ka pa nga. Tiningnan ng hari ng junk ang spiritual jade card at hindi napigil ang lunokan ng kanyang laway. Para sa isang mahirap na magsasaka tulad niya na nasa ilalim ng lipunan, hindi siya kailanman makakakuha ng isang espiritual na jade card sa kanyang buhay. Gayunpaman, agad na umiling ang hari ng junk at sinabing, hindi ko alam ang mga detalye, ngunit ang auction ay hindi lamang inorganisa ng Chamber of Commerce sa panloob na kalye. Ito ay inorganisa ng lahat ng nangungunang puwersa sa North Island. Nabalitaan ko na may ilang mahahalagang tao sa gitnang isla ang kasangkot. Pambihira ang mga taong dumarating at umaalis. Maaaring hindi gaanong makatulong ang isang card ng Spirit Jade. Hindi kita matutulungan dito. Sarili mo lang ang maaasahan mo, Kuya Linford. I see. Magtatanong ako mamaya. Tumango si Terence. Imposibleng umasa sa hari ng basura para sa isang bagay na tulad nito. Ito ay sapat na upang makapagbigay siya ng impormasyon, at kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para sa tunay na bagay. Oo, maraming magagandang bagay sa auction, ngunit mahigpit din ang kompetisyon. Kung gusto mong bilhin ang lahat ng 7 materyales, malamang nakakailanganin mo ng libu-libong espiritong jade. Kung hindi ka pinalad, maaaring kailanganin mo pa ng 10,000 espiritong jade. Gayunpaman, dahil mayroong isang 10,000 taong gulang na kristal ng puno, hindi ko na kailangan itong palitan ng isang taong gulang na kristal na ito sa edad na 1,000.
Espiritual na jade. Iminungkahi ng hari ng basura. Alam ko na iyan. O tama, may gusto akong tingnan mo. Tingnan mo kung forging material iyon, biglang sabi ni Terence. Dahil doon, inabot ni Terence ang bag sa likod niya at naglabas ng isang bag ng dugong pulang graba mula sa jade space sa ilalim ng takip. Ito ang nakita niya sa butas ng puno noong una siyang pumasok sa likod ng bundok. Nagising ang baboy mula sa kawalan ng malay dahil sa kakaibang amoy nitong bag. 3,980. Holy F asterisk sake. Kuya Linford, huwag mong sabihin sa akin na nakakuha ka na naman ng pambihirang sinaunang kayamanan. Hindi kakayanin ng puso ko ang napakalaking pagkabigla. Nagulat ang hari ng junk, ngunit hindi niya maiwasang idikit ang ulo at pagmasdan ang pulang dugo na graba. Pagkaraan ng mahabang panahon, walang magawa ang hari ng junk. Hindi ko rin alam. Hindi ito dapat gamitin para sa pamemeki, kung hindi, makikilala ko ito. Pero kahit na ganoon, masasabi kong ito ay talagang isang magandang bagay. Kuya Linford, maaari mong dalhin ito sa auction at kumuha ng magtatasa. Dapat mong malaman kung gayon. Hindi nagulat si Terence, natural lang na hindi ito makilala ng hari ng junk, ngunit naisip niya na ito ay isang uri ng pamemeki na material, parang mali siya. Pagkatapos noon, napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa pamemeki. Ang pambihirang kaalaman ng hari ng junk sa lugar na ito ay talagang nagbukas ng mga mata ni Terence. At ito, ayon mismo sa hari ng junk, ay bunga lamang ng casual na paggabay ni Sun Sikong sa loob ng ilang araw. Hindi napigilan ni Terence ang lihim na pagkagulat. Ang mundo ng paglilinang ay talagang puno ng mga masters, nakatagong mga dragon at mga nakayukong tigre. Kuya Linford, iiwan ko sa iyo ang 7 materyales. Wala akong maitutulong ng malaki sa lugar na ito, ngunit magagamit ko ang oras na ito para gumawa ng ilang paghahanda. Kung tutusin, ang pagpapanday ng banal na sandata ay isang malaking bagay, at walang anumang pagkakamali. Itinaas ni Rag King ang kanyang mga kamay kay Terence na may seryosong mukha. Kung ganun, mahihirapan ako kay Kuya Wang. Aalisin ko ang aking pag-alis. Kuya Wang, hintayin ang aking balita. Sabi ni Terence habang tumatayo. Hindi pa huli ang lahat nang umalis siya sa kuweba, at agad na umalis si Terence patungo sa palengke. Ang kanyang layunin ay natural na pumunta sa Hong Chamber of Commerce at tanungin si Melba tungkol sa auction. Gayunpaman, hindi direktang pumunta si Terence sa Hong Chamber of Commerce. Hinanap niya si Hansel sa daan. Ilang oras na ang lumipas mula noong huli siyang pumunta rito, at gusto niyang makita kung may anumang balita tungkol sa napakagandang damo na lumalamon sa puso. Ang sagot na nakuha niya mula kay Hansel ay ikinadismaya niya. Ipinakalat na ni Hansel ang balita ng pagbili ng nakakalam ng pusong Katanji, tanging damo sa lahat ng kanyang mga koneksyon, ngunit wala pa ring balita. Ito ay malinaw na ang nakakalamon sa puso na Katanji, tanging damo ay talagang isang pambihirang espiritual na damo. Napakalaking swerte na nang matagpuan ito sa paligid ng likod ng bundok at sa mga espiritual na buto ng damong ibinahagi ng espiritong Jade Hall. Sa kabutihang palad, ang silangan ay madilim, at ang kanluran ay maliwanag. Walang balita mula kay Hansel, at humingi pa si Terence ng tulong kay Melba. Sa sandaling pumasok si Terence sa Chamber of Commerce, si Melba, na nagpapatrolya sa ibaba, ay lumapit at dinala siya sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag. Young Hero Linford, hiniling mo sa akin na tulungan kang bumili ng pusong lumalamon ng napakagandang damo noong nakaraan at nakatanggap na ako ng 2. Kukuha ako ng mag-iimpake para sa iyo. Tuwang-tuwa si Terence at nagpasalamat sa kanya, kung gayon, kailangan ko talagang magpasalamat kay Manager Hong. Siguro kung ano ang presyo. Hehe, 100 spiritual jade pieces for 1 din. Ano sa tingin mo, Young Hero Linford? Ngumiti si Melba at hinaplos ang kanyang balbas. Naantig ang puso ni Terence, alam niyang may pabor na naman sa kanya ang lalaki. Kung ito ay isang normal na damo, ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang piraso ng jade. Ang 100 piraso ng jade ay sky class, ngunit kung mas bihira ang isang bagay, mas mahal ito.
Sa kung gaano kabihirang ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, ang 100 piraso ng jade para sa isa ay kalahating libre, kalahating presyo malamang na hindi niya ito binili sa ganoong kababang presyo. Hindi nagmamadaling sumagot si Terence. Inilabas niya ang piraso ng puting papel at iniabot kay Melba, Manager Hong. Dumating ang isang ito sa pagkakataong ito hindi lamang para humingi ng napakasarap na damo na nakakalam sa puso, kundi para bumili din ng mga item na nakalista sa listahang ito. Siguro kung may stock ang Chamber of Commerce. Oh! Batang Bayani Linford, mangyaring maghintay ng ilang sandali. May susuriin ako. Sinenyasan ni Melba si Terence na uminom ng tsaa bago inutusan ng katulong sa pintuan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat ang manservant, sa 7 materyales, ang tanging nasa inventaryo ng aming Chamber of Commerce ay ang mahiwagang patak ng tubig. Ito ay may presyong 649 na spirit jade. Wala kaming 6. Gaya ng inaasahan. Inasahan na ito ni Terence at hindi siya naawa sa kanya. Kung ganoon, maaari mo bang ibigay sa akin ang mahiwagang patak ng tubig at ang 2 tangkay ng napakasarap na damo na lumalamon sa puso para sa kabuoang 1,000 espiritual na jade? Tumawa si Melba at kumaway ang kanyang kamay. Young Hero Linford, dapat nagbibiro ka. Alam kong mayroon kang mabuting hangarin. Ngunit ang negosyo ay negosyo. Dahil sinabi ko na ang isang napakatindi na damo ay 100 espiritual na jades, hindi nakita sisingilan. Kung hindi man, paano ko mapapanatili ang aking integridad bilang isang negosyante? Kung nalaman ng mga tao, sino ang maglakas loob na gumawa ng negosyo sa akin? Sige, gagamitin ko ang extra spiritual jade para bumili ng espiritual na gamot. Okay lang naman yun, di ba? Sabi ni Terence, alam niyang nagkamali siya sa pagsasalita. Hindi kailanman nagustuhan ni Terence na umutang ng mga pabor sa mga tao, at dahil ayaw ni Melba na tumanggap ng higit pang mga espiritual na jade, maaari rin siyang bumalik at gumawa ng ilang elixir. Magdadala siya ng ilang Supreme Grade Foundation Breaking Elixir para kay Melba sa susunod, siguradong matutuwa siyang magkaroon ng mga ito. Tila nakita ni Melba ang plano ni Terence at ngumiti, pagkatapos ay nagpapasalamat ako sa batang bayani na si Linford para sa iyong pangangalaga. Kung hindi ka nagmamadali, maaari kong hilingin sa isang tao na bantayan ang natitirang 6. Tulad ng pusong lumalamon sa napakagandang damo, maaari kang makahanap ng isang bagay sa ilang sandali. Salamat, Manager Hong. Gayunpaman, narinig ko na may auction sa susunod na buwan. Sinisiyasat ni Terence. Agad na naintindihan ni Melba ang ibig niyang sabihin. Tumango siya at sinabing, tama na. Ang auction na ito ay hindi isang mababang antas. Dapat mong mahanap ang gusto mo doon. Gusto mo bang tingnan? Tama. Nag-aalala lang ako kung paano ko makukuha ang admission qualification. I wonder kung makakatulong ba si Manager Hong. Sabi ni Terence. Hindi napigil ang mapangiti ni Melba. Huwag kang mag-alala, batang bayaning Linford. Bagamat mahirap makuha ang karapatan sa North Island Auction, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapasok maliban kung sila ay isang makapangyarihang puwersa o isang bayani. Pero mabuti na lang, ang ating Hong Chamber of Commerce ay isa sa mga nag-organisa ng auction, kaya natural na may karapatan kaming magdala ng mga karagdagang tao para sa iyo, kung ito ay magiging komportable ka. Hindi mapigilan ni Terence na matuwa. Inisip niya na kakailanganin ng maraming pagsisikap upang makuha ang kwalipikasyong ito, ngunit nalutas ito ni Melba sa isang simpleng pangungusap. Ang mga koneksyon ay hindi mabibili sa mga kritikal na panahon. Kung gayon, kailangan kong magpasalamat kay Manager Hong. Nagpapasalamat na, sabi ni Terence. Masyado kang mabait, batang bayani Linford. Sayang naman na iwanang walang laman ang lugar na ito, kaya mas mabuti kung tutulong ako sa iyo. Ang auction ay nakatakda sa ika-23 ng susunod na buwan, at dahil medyo malayo ito rito, ang batang bayani na si Linford ay dapat na dumating ng mas maaga. At kung kulang ka sa espiritual na jade, maaari mong sabihin sa akin. Bilang tagapamahala ng sangay, maaari kitang tulungan sa kaunting bagay na ito. Humalaklak si Melba.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.